Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo dito sa Anyana. Yung Anyana project po namin dito sa Bel Air, isang buong unit po ito kasama po yung extension. So kung makita nyo po yung aming vlog, full renovation po kami kasama po yung extension, likod, harap. Ayan, tapos itong side. So dito, ito po yung design niya. Yan. So hindi ko alam kung ano po yung ipapalagay dito ni Sir, kung deco stone o tiles. Tapos dito, magkakaroon tayo ng grills. Grills po ang ilalagay dito. Tapos dito, ay, oo, sige. Grills, tapos dito po ang pedestrian, doon po yung main gate. So sa pinaka-design ni Sir, ganito po ang itsura talaga ng front extension niya. Ayan. So ito po, mga poste po ito. Ayan. Tapos ang gusto ni Sir, ang pinto niya is palitan. So, ayan siya. Sige, go lang. Go lang, sige. So, dito po sa may side, ganito po ang itsura. Dito po yung magiging parking. So, dito yung ating gate. Then, naglagay na rin po kami dito ng maliit na kanal. Tapos, ito na po yung para sa floor drain. Ayan. So, dito, meron kasi ditong open. So, ayan po is lalagyan ng polycarbonate. Ayan. Yung po kasi yung nasa design. So, kailangan po natin sundin. Kailangan natin siyang sundin. So, merong part po ng unit o dito sa front extension, nalagay na po natin yung metal spandrel. Ayan. So, dito, maglalagay din po tayo ng metal spandrel. Ayan. So, ito guys, matatakpan pa rin naman po ito ng metal spandrel. Kaso, sa design kasi, sa plano, open pala yan. So hanggang dito po naka-metal spandrel, medyo marami po yung lalagyan, kaya medyo magkano rin po yung inabot. Ayan. Tapos dito po, meron tayong nilagay na sukalo dito. Bali, ito po ay garage area. Ayan, garage area po. Tapos nilagyan namin dito ng sukalo para may division sa dirty kitchen. Ayan. Actually, ito pong ating dirty kitchen. Ito po yung granite doon po sa may loob. Ayan po yung granite ni Sir. So, nagamit pa rin namin. So, sinuggest ko, lagyan pa rin po siya ng dirty kitchen. So, meron tayo ditong lababo, tapos meron tayong gas range dito. So, bahala na si Sir kung saan niya ipapwesto yung gas range. So, kung maglalagay po tayo dito ng cabinet, dito rin po ilalagay yung gas tank. So, nagamit pa rin naman. Ayan. Ayan na siya. Ayan, nakapatong. So, ito yung back door ni Sir nung hindi pa po nare-renovate. Nilagay namin dito sa side. Ayan siya. Tapos ito na po yung pinaka-extension. Ayan. Hanggang dito lang po yung dati. Ito po yung existing. Pero dahil, ayan, na-extend na natin. Pero by the way, dito nga po pala sa Anyana, hindi siya pwedeng naka-slab. So, ito po is long span. Tapos meron tayong inside gutter dito. Concrete gutter. Tapos yung existing po na kisame, tinanggal, gypsum board yung gamit. Eto, okay naman na yung mga metal parings. Ang ginawa na lang, pinatibay na lang po yan. Pero yung iba dyan tinanggal talaga.
Tapos hanggang dito na po yan. Dito, magkakaroon tayo ng dalawang cone light. Tapos dito, flat ceiling. Dito po, meron tayong storage. Ayan, storage po dito sa likod. Ayan. So, lumawak na po siya. Lumawak na yan. So, ang kanyang, ito po yung kanyang panibagong panel board. Hindi ko alam kung bago na po ata to. Ito na po yata yan. So, dito po sa bathroom, tinanggal na po yung mga existing na mga toilet bowl, lavatory, tsaka yung linya rin po ng para sa tubig, sa drain, ayusin din po yan. Tapos, ilalagyan din po ito ng panibagong metal framing. So, itong pader, sininsil, ayan. So, kailangan matanggal to. Para pag naglagay po ng tiles, kumapit. Ayan. So, yung hagdanan din po ng project namin dito sa Anyana. Buhos na po ito, semento na. Ayan. So, doon po sa nakakita nito, siya, bakal. Bakal po siya, tapos parang may planks lang na nakapatong. So, ito, ang request ni Sir is buhos para po mas matibay. Ayan. So, dito, alam ko, merong ipapalagay si Sir na glass. So, pag ganyan pong mga glass installation, bahala na po yung may-ari. Ayan. Tapos dito po sa second floor, nag-start na rin po mag-tiles. At ongoing na rin po yung paglalagay ng masilya. So, dito po, meron akong i-share sa inyo. Dito po, hindi pa talaga natatapos yung ating renovation, pero request ko na kay client na magpalagay na po ng AC. Ayan. So, para ma-hide po natin yung mga tubo dyan. So, ganun po yung gagawin nyo kahit hindi pa tapos ang renovation. Mas maganda, ipalagay nyo na po yung aircon, internet, tsaka CCTV. Ayan. So, dito, going po yung ating masilya. Ayan. Then, dito meron na rin po tayong metal framings. Binago po yan kasi yung existing, medyo malalayo po yung gap. So, dito, nalagyan po namin siya ng insulation. Ayan. Tapos panibagong wirings. At the same time, kung ilang pong pin lights o ilaw ang gustong ipalagay ng may-ari, pwede naman. So, katulad nga po ng nasabi ko, mas maganda while ongoing yung renovation, may ilagay na yung AC. Ayan. So, iingatan naman yan. Iingatan, lalagyan po ng plastic para hindi madumihan. So, sa master bedroom, meron tayong bathroom din. So, natanggal na rin po yung existing na tiles. Ayan. So, dito, maglalagay din po tayo ng metal framings. So, dito ba sa may harapan, umabante po tayo dito ng at least mga 2 meters. Ayan. So, ito po ata yung magiging parang walk-in closet. Tapos, meron pa tayo ditong ipapalagay na pinto. Access naman yan sa may balcony. Ito po, papalagyan ni Sir dito ng glass yan. So, pag ganyan pong mga glass, mga aluminums, si Sir na po ang bahala dyan. So, dito po, itatiles din po yan. So, siguro mas maganda maglagay ng sukalo dito. So, papalagyan ko ng sukalo.
So, ganun lang po sa renovation. Pag nakita nyo po yung trabaho ng ating team. So, may mga part talaga na pwede nang umpisahan at hindi pa pwedeng galawin. Ayan yung tiles natin, 60 by 60. Si Sir po ang pumili niyan. So, ayun lang. Ganun lang po sa renovation. By the way, hiwalay po ang labor namin sa materials. Kaya, safe tayo pagdating sa labor. So, ang gagalaw talaga yan dyan is yung ating materials. Ayan. So, dito po sa may unahan, ayan. Papalitan po yung pinto. Ayan, medyo malaki. Nasa 1 meter po yung pinto dyan. So, pag mga ganyang magpapalit tayo ng pinto, kailangan po yan talagang ingatan. So, dito marami pa tayong materyales. Ayan. Pero dito po wala pa tayong pintura kasi hindi pa naman kami nagtatanong kay Sir. Ito po yung mga metal spandrel na gagamitin. So, dito po, bago tayo magtuloy ng ating metal spandrel, maglalagay po muna tayo ng waterproofing doon sa slab. Then, dito po, lalagyan ng makapal na polycarbonate. So, si Sir na lang ang bahalang pumili kung sakali. So, yung iba na hindi naman po masisira, ayan, dapat ingatan para hindi na rin si Sir gumastos. Pero kung let's say gusto ni Sir palitan niya, pwede naman palitan. So, ayan, meron pa tayong mga pinapainal yung wirings para before tayo magtakip ng ating kisame, okay na po yung wirings, yung internet, yung CCTV, etc. Ayan. So, ganun lang. So, dito naman kay Sir siguro ang majority na lang po ng gagawin talaga is yung tiling works. Then, yung ceiling works, kasado naman na yan. May PVC panels ang gagamitin natin dyan. Then, ang pintura naman, nagbamasilya na. So, yun. Then, dito kasi may woodworks na kasama sa kontrata. So, ang woodworks, si Ray po ang bahala. Then, yung ating gate, yung ating fence, gagawin na rin naman yan ni Kuya Bok. Ayan. So, ganyan ang itsura. So, doon sa may harapan, may kailangan lang kaming magbawas doon, gawa ng, sinita ng office. So, by the way, ito nga po pala yung mga tinanggal namin. Ayan. So, pinalitan natin nung medyo mas matibay. Pero yung iba naman dito sa tinanggal namin, nagamit pa rin naman pang brace. Ayan. Pero yun nga, pagdating talaga sa renovation, hindi natin pwedeng madaliin. Kasi medyo, sa dami rin po namin projects, pero carry lang kasi ilan naman po ang tao dito. 4 hanggang 5 po. Ayan. So, napakaganda na, diba? Siguro kung matatandaan ko, nasa 100 square meter plus po itong unit ni Sir. Ayan. So, dito po sa kanya na medyo marami pong mga restriction, may mga bawal. So, kailangan po nating sumunod para hindi tayo magkaroon ng mga bad records. O, diba? So, dito maglalagay tayo ng fluted panels. Abangan nyo yan. Then, meron na rin po tayong mga nakaabang para sa ilaw sa canopy. Ayun. So, ganyan lang.